Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinaksakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ito po ang kabuuan nang lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Hingan po natin si Kuya Ben ng mga magagandang reflection niya sa kabanatang ito. Magandang gabi uli po sa kanilang lahat. Si Kuya Bert, gusto ko sanang maging bahagi ng talakayan. Kaya lang ang amin pong naging patakaran kung sino raw yung anchorman At ako po yung kanyang alalayo. Subalit muli po ay bigyan natin ng paliwanag. Ito pong mga bagay na ito ang lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Alam na, napakaganda nito. Una, ito'y tumatalakay sa kalikasan ni Jesus. Una, ito po yung una rito. Yung kalikasan ni Jesus, Kuya Bert, Kuya Joe. Ano yung kalikasan ng ating Panginoon? Ano ba siya? Ano ba talaga ang taglay ng ating Panginoong Jesus? Ano siya? Pangalawa, tumatalakay din ito na, may multo nga ba talaga, no? Kasi, nung batiin ng sabihin nila, multo. Hindi sinabi ni Jesus, hindi ako multo. Walang multo. Hindi sinabi ganyan, kundi nagpakilala siya. Nagpapakilala si Jesus. Ang pangatlo pong tinatahak natin dito, ay yung uri ng pananampalataya na kahit kasama mo na si Jesus, ano ba yung nararamdaman mo? Ano bang magagawa sa iyo ni Jesus? Yan pong tatlong naman ngayon ang pag-uusapan natin. Unahin po natin yung kalikasan ni Jesus. Marami kasing naliligaw na mga kasamahan natin, sa ibang relihiyon man o maari minsan na Katoliko mismo, ay kulang pa rin ang pananampalataya na si Jesus ay may dalawang kalikasan. At ano yung dalawang kalikasan ni Jesus? Yung kanyang pagiging tao na tagapagligtas at yung kanyang pagiging Diyos na makapangyarihan. Si Jesus ay nagpapakita rito ng kapangyarihan. Iba hindi kasi minsan mayroong magpapaliwanag sa atin magic Si Jesus, makikita po kasi natin, naglalakad sa ibabaw ng tubig.
dito sa binasa natin, nagpapakita ng isang tunay na may kapangyarihan sapagkat bihira yung naglakad sa ibabaw ng tubig. May lumulutang sa ibabaw ng tubig. Halimbawa, si David Copperfield, yung mga magician, Kuya Joe, Kuya Bert, sila, pag nagpakita ng hindi naglalakad sa ibabaw ng tubig. Iba yung naglakad sa ibabaw ng tubig. Ang maaari lang nilang gawin, umibabaw sa ibabaw ng tubig. Nakaibabaw sa ibabaw ng tubig. Pero wala tayong maririnig na naglalakad yung mga magician. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Magkaiba po yun eh. So ano po bakit ito yung ipinakita rito ni Jesus? Bakit kinakailangan magpakita si Jesus na maglakad sa ibabaw ng tubig? Ito po yung pagpapakita ng kanyang kalikasan. Si Jesus ay likas na Diyos at makapangyarihan. Si Jesus ay hindi magician. Si Jesus ay isang tunay na tao na taglay ang kapangyarihan ng Diyos na nasa Kanya. At sa Kanyang paglalakad na ito na ipinakita, isang pagpapatunay na kayang gawin ni Jesus ang anumang bagay sa daigdig na ito. Walang imposible na pwede niyang na hindi niya pwedeng gawin. Sa panahon ng kanyang ministeryo, napakaraming bagay na imposible sa tao, pero kay Jesus ay hindi imposible. So, yun po ang pinakamahalagang punto na ating pong unang nakikita. Pangalawa, totoo pa lang may multo, Kuya Bert, Oo. Kasi yung multo, marami nagsasabi, hindi totoo yun. Pero si Jesus, hindi sinasansala ang kanyang mga alagad na walang ganon, no? Ibig sabihin, ano ba yung multo? Napakarami yan. Kasi ang multo, ito yung mga bagay-bagay na mga nananatili sa lupa, na mga hindi natin nakikita pero paminsan-minsan nagpaparamdam. Yun. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, kahit na yung tao na mayroong mga karanasan na may nangyayari sa kanilang ganito, ay mahirap pa rin maniwala. Parang katulad naman po ito sa pangatlong punto na uri ng pananampalataya. Tayo pong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid, mga tagapakinig, mga Katoliko, mga Kristiyano, sa tuwi-tuwi na nagsisimba tayo At sinasabi nga ng ating, lalo na ko yung pare, sinasabi natin kasama natin si Jesus ngayon, na nandito yung kanyang presensya sa pamamagitan ng ating mga panalangin, nakakasama natin siya sa pamamagitan ng ating komunyon sa pagtanggap ng banal na katawan at dugo ni Jesus. Tayo ay tinitirhan ng Espiritu Santo sa ating katawan. Pero naroon pa rin ang ating alinlangan. Naroon pa rin ang ating maliit na pananampalataya. Na katulad po ni Pedro, alam niya si Jesus, nakita niya nga nagpakilala na sa kanya, lumalakad At habang lumalakad si Jesus, sabi nga ni Pedro, Panginoon, paririyan po ako, kung kayo nga iyan. So ano pong ibig sabihin? Si Pedro, naroon ang kanyang paniniwala na pwede rin siyang lumakad sa ibabaw ng tubig sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo Jesus. Makakarating siya kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na si Jesus ang kanyang maaaring tagapagligtas. Hindi lang maaari, na siyang tangi niyang tagapagligtas. At si Jesus, alam niya na Diyos. Ang problema, katulad din po natin, bagamat tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, bagamat tayo dumarating na lagi tayo nagsisimba, bagamat tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, bagamat nararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos, bagamat tayo ay may mga pagkakataon na ang presensya ng Diyos nasa buhay natin, pag dumating sa atin yung mga bagay-bagay na mga pangyayari, halimbawa po mga pagsubok na yan sa buhay natin, yung bang naubusan ng pera, hindi makapagmatrikula, panahon na ngayon ng pasukan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng mga problema na halos hindi makayanan, doon bagsak na kaagad yung ating pananampalataya na parang hindi na natin kaya na labanan ang mga bagay-bagay na ito. Sabi nga po doon sa hindi natutulog ba ang Diyos, yung awiting yun. Napakaganda po yun dito sa pagtalakay na ito. Kailanman na hindi natulog ang Diyos, kailanman palaging nandyan siya. Ang problema natin, hindi po natin siya isinasama sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating problema. Minsan narinig ko si Father Duming Medina nung siya ay nagtatalakay. Bakit niya lumubog ang Doña Paz? Huwag mong sabihin na ang mga nakasakay doon hindi mahal ng Diyos. Huwag mong sabihin, sabi po niya sa paliwanag niya, huwag niyong sabihin na ang mga taong ito ay hindi marunong magsimba.
Iba't ibang relihiyon pa yung nakasakay sa Dunya Pass. Huwag mo sabihin na sila ay hindi, mayroon doon na hindi marunong magbasa ng Biblia. Mayroon. Hindi sa bagay na ito. Kaya lamang, nung panahon